Maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. Narito na naman ako bilang kilala sa pangalang Sir Sakar sa Facebook, o Seso Sadam Aglaon, Paunaw, El Nobilos Guerrero, Anson Santa Maria, M.S. Nel. Diyan ako nakikilala, no? Sa mga pangalang yan, sa Facebook at sa aking YouTube channel. Sa araw na ito, ang ibabahagi ko sa inyo ay mga kaalaman na magagamit natin para tayo ay makahalina, makapang-akit, o sa ibang salita ay makagayuma ng mga taong gusto natin. At magagamit din ito para sa pagpaparusa. Ito ay sinasabi ko sa inyo, hindi para gumawa ng masama o manglamang ng kapwa. Kundi magamit ito kung kayo ay naapi o kung kayo naman ay, di ba, binata at dalaga na gusto nang magkaroon, di ba, ng nobyo, nobya o magkaasawa, magagamit nyo ito, di ba? Diba? Kayo ang magdadala na ito, di ba? Kung ito'y gagamitin nyo sa masama, di ba? Kayo rin ang mag-aani, di ba? Sabi nga, di ba? Sa inyo manggagaling ang inyong kagagaling, sa inyo magmumula ang inyong ikasasama. Ano-ano ang mga bagay na ito na magagamit bilang panggayuma o pagpaparusa sa nakagawa ng masama sa inyo? Ang una, di ba, ay itong tinatawag nating laway. Yang laway ay talagang mabisa yan at makapangyarihan. Subok yan. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, no? At ng mga ituturo kong ito ginagamit ito hindi lang sa Pilipinas, sa lahat, sa buong mundo na may kinalaman sa spiritual na bagay. Ang laway, napakabisa nito, napakapangyarihan nito, lalo na sa umaga, sa bagong gising, no? Magagamit mo yung laway na yan. Pero yan ang pinakamabisang oras sa bagong gising. Pero kahit anong oras magagamit mo ang laway. Katunayan, ang isang pinagagamitan ng laway kapag ka mayroong nausog, di ba? Di ba? Pag may nausog, nagsusuka tae, di ba? Anong ginagawa? Pinapahira ng laway, di ba? Nung nakausog, doon sa nausog niya, doon sa tiyan. At mas mabisang kung ipahid dito ay pakrus. Paano paggamit ng laway? Di ba? Ang paggamit ng laway, di ba, ay kung kayo merong gagayumahin o parurusahan, isulat nyo ang kanyang buong pangalan. Mas maganda kasama ang birthday o tinitirhan. Bakit? Para nakakasiguro ka na yung gagayumahin mo at paparusahan ay siya nga yung tao. Sapagkat sa mundong ito, maraming magkakapareho ang pangalan. Kaya, higit sa lahat, ang pagkakaiba niyan ay sa birthday at tirahan nila. Ang gawin nyo, kumuha kayo ng isang papel, halimbawa ito, isulat nyo ang buong pangalan niya. Buong pangalan. Kung alam nyo yung gitnang pangalan, yung middle name, isulat nyo rin. At sabi ko nga, mas maganda, kung alam nyo yung kanyang birthday at tinitirhan, isulat nyo rin yan sa papel na yan. Pag naisulat nyo na, di ba? Ay, ang gawin nyo, yung papel na kinusulatan nyo, duduraan nyo to. Di ba? Ang duraan nyo, yung isinulat nyo, yung kanyang pangalan, yung edad, at saka yung kanyang tirahan. Ngayon, kung hindi nyo alam yung tirahan, yung birthday, kung di rin, di yung pangalan na lang, di ba? Sapagkat lalo't kung alam nyo naman yung middle name ng pangalan niya, epektibo yan. Pagkatapos, na malawayan nyo, di ba? Ay, sabihin nyo kung ano ang intention nyo. Intention nyo ba ay gayumahin siya? Mag-mantra kayo na sabihin mo yung buong pangalan niya, yung kanyang birthday, kanyang tirahan, tapos sabihin mo na ikaw ay aking inaakit, hinahalina,
na ako ay iyong mamahalin, na ikaw ay mapapasa akin. Nasa inyo na yun kung ano yung gustong sabihin. Pagkatapos, iihip nyo sa papel ng 3 beses. Yung mga sinasabi ko nito ay ilista nyo, no? Para alam nyo kung paano nyo isasagawa ng tama. Di ba? Kailangan tamang proseso. Mas maganda kung meron kayong alam na orasyong panggayuma, di ba? At orasyong pangparusa, di ba? Ay gamitin nyo. Lalo't kung alam nyo naman na ito ay may bisa sa inyo, iihip nyo dun sa papel ng 3 beses din. Nakuha nyo? Yan ang pamamaraan sa paggamit ng laway. Pangalawa naman, itong tinatawag nating pawis. Yung pawis, di ba? Alam niyo naman yung pawis, no? Sweat sa English, di ba? Yung lumalabas sa katawan natin, lalo pag tayo napapagod, o kaya nag-exercise, di ba? Pinapawisan tayo. Diba? O kaya ay tayo nakipagtalik, di ba? Papawisan ka, di ba? Kasi gumagamit yan ng energy. Yung pawis, napakabisa rin yan para magamit mo sa panghalina o panggagayuma. Magagamit mo rin yan sa pangpuksa. Kung paano ang pamamaraan sa laway na itinuro ko, gayon din sa pawis. Di ba? Pero ang pinakamabisa naman na pawis, yung mula sa singit. Di ba? Lalo na kung ikaw ay lalaki, doon sa bayag mo. Kung babae ka, doon, di ba? Sa paligid ng iyong kepyas. Di ba? Ng iyong kipi. Kung ano pantawag dyan, di ba? Yan ang mas matindi, mas mabisa. Gawin din ang pamamaraan yan, di ba? Na isulat mo yung pangalan sa papel, di ba? Kanyang edad, ang kanyang tirahan, yung pawis mo na mula sa yung yag balls, sa yung kipi, ipahid mo doon sa pangalan niya, sa birthday niya, sa address niya. Yeah? Magagawa nyo yan, pagka mag-exercise kayo, magpapagod kayo, di ba? Lalo, pagka nag-exercise kayo sa kwarto nyo, hubot-hubad kayo, pag pinagpawisan kayo, di ba? Pero bago kayo mag-exercise, isulat nyo na yung pangalan niya, ang birthday niya, at ang kanyang tirahan doon sa isang papel. Pero sabi ko nga, kung hindi nyo alam yung birthday, okay lang. Hindi nyo alam yung tirahan, okay lang din. Basta yung buong pangalan. Lalo na yung buong pangalan. First name, middle name, at surname. No? O family name. Tapos, magagawa nyo rin to kung halimbawa ay kausap nyo yung gusto nyong gayumahin, di ba? Yung pawis nyo, saan man magmula yan, di ba? Di ba? Iwisik nyo doon sa kanyang inumin o kanya sa kanyang kakainin, di ba? Automatic yan. Habang iwiwisik nyo, iniisip nyo na kung ano ang gusto nyo mangyari sa kanya, di ba? Na siya ay maakit nyo, mapaibig niya sa iyo, maghabol sa inyo, at anong pamamparaan. Yeah? Sa pagpaparusa, gayon din, di ba? Sabihin mo kung anong parusa ang gusto mong mangyari sa kanya, di ba? Nasa iyo na yan, kung anong gusto mo. Yeah? At kayo nang bahala. Yeah? Kung anong gusto nyong kaparusa na mangyari, doon sa gusto nyong taong maparusahan. Luha. Yan. Alam natin yung luha, di ba? Mula sa mata. Lalo na kapag inapi ka, di ba? Talaga kang luluha. Di ba? Kapag may umapi sa'yo, yung luhang yan, ipatak mo doon sa papel na nakasulat ang kanyang pangalan. Di ba? Ang kanyang, kung alam mo ang kanyang birthday at tirahan, no? Ipatak mo yan doon. Hanggang sa lahat ay mapatakan. Yung pangalan niya, yung birthday niya, yung tirahan niya na nakasulat sa papel. Yung ihi, di ba? Magagamit din natin yung ihi, di ba? Sa anong paraan? Ganun din, di ba? Basta pareho lang naman to. Nakasulat yung pangalan niya sa papel, di ba? Tapos yung ihi, di ba? Ay iano mo sa
yung ihi mo, di ba? Lagyan mo ng ihi yung buong papel na nakasulat pangalan, di ba? Birthday, tirahan niya. Tapos, di ba? Sa pagpaparusa naman, di ba? Sa umaga, bago pagkagising mo, yung unang ihi mo, lagay mo sa bote, bote. Hindi plastic, yung bote yung babasagin, di ba? Tapos, yung pangalan niya na nakasulat yung pangalan niya nakasulat sa papel, yeah? Kung alam niyo yung birthday, tirahan, ilubog niyo doon sa papel. Yeah? At yan ay pagpaparusa, di ba? No? Iaalog niyo lang yung lagi, di ba? Nasa inyo yan kung anong oras nyo pwedeng gawin. Yeah? Mas maganda, alas 6 ng umaga, alas 6 na hapon, alugin nyo lang yan, alugin, hanggang sa mabalitaan nyo kung ano nangyari sa kanya, na kapag inaalog nyo yan, sinasabi nyo kung anong gusto nyo mangyari sa gusto nyong parusahan. Di ba? Ang kuko, ang buhok, yeah? Yan ay magagamit din. Di ba? Sa panggagayuma. Paanong paraan? Yung mga kuko sa daliri at sa mga paa, na nagupit, ipunin mo pag marami na. Tapos, sa buhok mo, di ba? Pumutol ka ng buhok, pag sama-samahin mo yan, tapos sunugin mo. Yung abo niyan, yeah, magagamit mo yan sa panggagayuma. Yeah? Sa paraang simple, ilalagay mo doon sa pagkain o inumin ng gusto mong maakit. Yan. Ang mga sikreto, lihim na kaalaman na ibinahagi ko sa inyo. Sa inyo magmumula ang inyong kasasama, sa inyo manggagaling ang inyong kagagaling. Kaya ang payo ko, gamitin lang ito, diba? Sa mabuting paraan. Diba? Kung kayo inapi, at walang maaring makaganti, kundi ikaw lang din. At kung kayo ay merong tinatangi na ikaw naman ay binata o dalaga, magagamit nyo ito. Nasa inyo yan. Kung gagamitin nyo sa masama, alam nyo naman, sabi ko nga, sa inyo magmumula ang ikakasama. Di ba? Sa inyo magmumula, sa inyo manggagaling ang ikagagaling. Bawat anumang gawin natin, yan ay merong karma. Di ba? Okay lang kung good karma, kung bad karma. Ang mga kaalaman kong ito ay ibahagi nyo rin sa mga mahal nyo sa buhay. Kamag-anak, kapatid, mga kaibigan, sa paraang i-share nyo ang video kong ito, di ba? Sa kanila. At sila'y mag-subscribe. I-click ang bell button notice para updated sila sa mga bago kong, mga ina-upload kong bagong video. Nang ma-notice sila. At mag-like, mag-comment. Yeah? Kung anong masasabi nyo sa mga na-share ko sa inyong mga lihim na kaalaman. Kaya sa muli, sa ngayon sa Facebook ay kilala kong si Sir Zakar. Sir, Z-I-R Z-A-C-A-R. Sir Zakar. Yeah? Kung gusto nyo akong i-add. Hanggang sa muli.